Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome back muli dito sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Muli, shout out po sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng Pangulo na hindi niya pipirmahan ang 2026 budget, yung General Appropriation Act, no? Yung National Expenditure Program. Kung, ayon, and he is willing, sabi niya, na mag-operate ako sa reenacted budget. Ano ba ibig sabihin ng reenacted niya? Mamaya po. At ganun din po, nung natapos ang kanyang SONA, may mga ilang grupo dyan na nabitin. Bitin ako. Wow, parang ganun. Nabitin sila kasi they are expecting something more, anak ng tokwa. Kayo na lang kaya ang magpresidente. Ewan ko lang kung sa isang SONA nyo mailagay nyo lahat ng plataforma ninyo. Okay, so simulan po natin mga kababayan dito po sa ulat ng GMA News. Ang sabi dito, SONA 2025, Marcos willing to operate on reenacted budget in 2026. Grabe mga kababayan, di ba? Kumbaga dito, pinalagan na po ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, this will be my second half of my term. So no hold barred na ito. Maalala nyo, talagang binira niya na yung mga kurakot, yung mga magnanakaw, mga mandarambong, mga manloloko, mga sinungaling. Lahat na lang po ng mga pangit na pananalita na pwede nating ibato sa mga politiko, sa mga government officials and employees na mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na dyan sa flood control na disguised as flood control, pero yung pala ay pork barrel, pampataba ng kanilang mga bulsa, mga hinayupak. Kaya pala gustong-gustong maging politiko, maging government official, kasi alam nila taon-taon makakapagnakaw sila. Ayan, galit po ang Pangulo. Dito po, sabi ng Pangulo, made an unprecedented declaration that the government would operate under a reenacted budget in 2026, warning that he will veto. Ibibito niya. Hindi niya papayagan, di ko pipirmahan yan. A proposed budget bill that will not be in harmony with his administration's programs and priorities. Quote, for the 2026 national budget, I will return any proposed generation appropriation bills that is not fully aligned with the National Expenditure Program. Further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Di ko aaprubahan ang lahat na anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mahiya namang kayo. Kaya pala yung mga dilawan, sabi nila, Pinoy coded. Kasi si Pinoy daw ang sabi niya, saan kayo kumukuha ng kapal ng muka? Si Pangulong Marcos naman, mahiya namang kayo. No? Huwag nyong alalahanin ninyo ang mga kabataan, ang mga anak ninyo na siyang magmamana ng mga ninakaw ninyo. Ayan, ganun po Kung ako sa Pangulo, sasabihan ko pa, ang sino mang mapapatunayang nagnakaw, ipapalamon natin ang kanyang ninakaw hanggang sa maubos niya kasama ng kanyang pamilya. Ganun po dapat. Oo, saka dapat pag hindi na kayang ubusin yung ninakaw, bawiin lahat ng ari-arian. Walang ititira sa kanila, ultimo mga damit nila, hubot-hubad sila. No? Huwag niyong kaawaan dahil nagpasasa ang mga yan. Kaya sa susunod na buwan, itong Agosto, hintayin natin yung mapapatunayang nagnakaw dahil dyan po sa flood control. Nakakabwisit po Taon-taon, alam natin na may bagyong dumarating. Taon-taon,
we suffer the same consequences ng pagbaha. Pero sabi may flood control. Yun naman pala bumigay. Okay sana kung bumigay na matibay talaga pero hindi nakayanan ang tindi ng dagok ng tubig baha. Hindi po eh. Kunting baha lang, lumutang na yung flood control eh. Ayun, na-wash away na. Bakit? Substandard eh. Ano sabi ng Pangulo? Mga SOP for the boys, for the girls. Mga ganun eh. Alam na alam ng Pangulo, hindi nyo may tatago eh. Ha? Kaya yan, pwede siyang mag-operate sa reenacted. Ano po yung reenacted? Ayan po ay yung gagamitin yung kung ano man yung budget the previous year. Kung 2025 yan, gagamitin ng Pangulo. However, Pangulo, kung mag-reenacted budget ka, remember, nahuli si Escudero at yung mga allies niya nag-insert ng 142 billion para daw sa flood control. O di ba? Mga mandarambong din. Oy, saan nyo pinunta yung 142 billion? Meron tayong viewers sa ating live stream na nagsasabi taga Bulacan siya. Ganun pa rin daw po. Baha pa rin sa Bulacan. O asan na yung flood control, di ba? Joel Villanueva, ikaw ang pinakamalaking piece of pie dyan sa 142 billion. Pinaburang ka ni Escudero, di ba? O reenacted budget, pero Pangulo, bago mo i-reenact yan, ha, bago mo gamitin yung 2025 budget ulit, tanggalin mo ulit, i-review mo ulit yun, tanggalin mo yung mga pork barrel ng mga walang hiya na yan. Ha? Kaya tandaan niyo, kaya gustong-gusto nilang magpolitiko. Hindi po para magsilbi sa sambayan ng Pilipino, kundi pagsilbihan ang mga sarili nila, ang mga alipores nila. O ayan po So willing po ang Pangulo na mag-operate ang gobyerno niya sa reenacted budget kung ang 2026 proposed GAA ay hindi aligned sa National Expenditure Program ng kanyang gobyerno. Tama po yan. Ano ang priority? Agrikultura, edukasyon, infrastruktura. Yun lang po. Agrikultura, food supply, paramihin para po bumaba ang presyo. Hindi magugutom ang mga Pilipino. Edukasyon, kailangan po yan ng mga kabataan, ibalik ang good moral and right conduct. Infrastruktura, mga farm to market roads, mga bridges, doon sa mga nawalan ng tulay, yung mga kabataan, guro, lumalangoy sa tubig, tumutulay sa hanging bridge. Delikado ang kanilang buhay, kita ninyo? Tapos kayo, ina ninyo, sa mga DR kung kayo nakatira, ang lalaki ng bahay ninyo, ang lalaki ng bakod ninyo. Tapos yung pala, puro nakaw. Dapat sa inyo, i-purge na talaga. O now, punta naman tayo dito sa mga ilang grupo na nagsasabing nabitin sila. Nakulangan sila sa sinabi ng Pangulo sa kanyang sona na mahigit 1 oras. Kasi may mga bagay sila, mga expectant sila na gustong gawin ng Pangulo. Dito po sa politiko, bitin na bitin. Kulang sa sustansya. Ayun, kulang daw sa sustansya. Akala mo naman napakagaling ng mga hinayupak na ito. Akbayan disappointed with Marcos Sona. O bakit daw? Sabi nitong si Percy Sandanya. Eto po. Bitin na bitin ang mga manggagawa sa Sona ni President Marcos. Sabi niya, invest in the Filipino pero wala man lang nabanggit na wage hike para sa mga minimum wage earners at mga government workers. Asan ang investment doon? Nutrition month pa naman, pero puro sabaw at walang kalaman-laman ang report ng presidente. Parang typical, boring na accomplishment report ng isang opisina sa gobyerno. Masyado niyang tinipid ang tambal sa mga proyekto at pangako. Ay nako, kami po ng mga taong bayan nakita namin paano magtrabaho ang Pangulo. Lalong-lalo na sa agrikultura. Ang daming pinatayong mga rice processing mills o yung mga pwedeng magpatuyo ng palay doon. Hindi nyo lang nakikita. Siyempre, invest in Pilipino. Sinong ini-invite niya? Investor. O pag dumami ang investor, di ba maraming magkakaroon ng trabaho, baka mapag-usapan na yung sinasabi nyong 200 wage hike na para sa manggagawa. Pinag-aralan nyo ba yan? Kayo dyan, na mga hindi na natin babasahin ito Kayo dyan, kayong mga mambabatas, pinag-aralan nyo ba? Kung magwi-wage hike sa mga ordinaryong Pilipino, ay alam nyo mga private yan.
Kayo, government kayo. Di ba, nagkaroon na kayo ng pagtaas ng sahod sa mga gobyerno? O, sa mga pribado, di ba? Ang inaprubahan ng Senado, 100. Kayo, 200. O ngayon, hindi pa naaprubahan ng presidente kasi pinag-aaralan pa. Pinag-aralan nyo ba sa inyong mga proposal kung ano magiging epekto niya sa ekonomiya nung nangangalakal? Dapat matibay. Tapos ipresenta nyo maigi sa Pangulo, mag-sit down kayo. Nabitin kayo kasi bakit? Hindi naprubahan yung proposal nyo eh. Di ba? Kayo yung nanliligaw. O dapat yung report ninyo, pinakita nyo sa madlang people, ibinenta nyo muna sa amin. O ganito, kaya ng mga ngalakal, mga investor sa Pilipinas, mga negosyante sa Pilipinas na magdagdag ng 200 pesos sa mga sahod ng mga manggagawang Pilipino all across the board. Ibig sabihin all over the Philippines, hindi pwedeng sa Region 1, ganito ang task. Hindi pwedeng sa dulo ng Pilipinas, ganito ang task. Hindi, all across the Philippines, ganito. Meron ba kayong ganung pagsususi, ha? Na kung saan pinakita nyo, nilahad ninyo sa madlang people. Walay, gumawa kayo ng batas, ganito, o paano nabasa yan? Paano nyo pinaliwanag across the board? Di ba? Kasi nagagalit kayo. Nutrition month. Sa palagay ninyo, walang ginagawa ang gobyernong ito tungkol sa nutrisyon, sa pagkain, sa edukasyon. Mga bulag lang kayo, mga kababayan. Itong problema sa mga politiko, sa mga mambabatas. One-sided. Kamundod. Per ba kayo? Hindi. Kami nga kami na ordinaryong mamamayan. Kaming mga sumusubaybay on both sides of the coin. Whether you are pro, whether you are anti, tinitignan din namin ang galaw ninyo. Kung may maganda kayong nagawa, pupurihin namin kayo. O si Mama Lenlen ninyo, ang daming nagawa na dun sa bayan niya, sa NGOs niya. Diba? Dun sa angat buhay niya. Pinupuri namin. Bakit hindi nyo tignan yung trabaho ng presidenteng ito? Ano ang sabi ng President Donald Trump? If I will use what he said, he loves your country. The President of the Philippines loves your country. Pagmahal ng Pangulo ang kanyang bansa, mahal niya ang mamamayan dito at gagawin niya lahat ng kanyang kapangyarihan, kakayahan para maprotektahan, mabigyan ng lunas ang problema, at mabigyan ng sapat na pangangailangan ang mga mamamayan nito at mga dayuhan. Di ba? Hindi kayo gusto nyo sa loob ng 1 taon, matapos lahat ang problema, ang laking iniwan na problema ng mga previous administration. Tapos bibigyan nyo lang ng 6 years ang Pangulong ito. Tapos kayo, nakaupo lang kayo dyan. Gagawa lang kayo ng batas, tapos ngangaw-ngaw pa kayo. Mga BS kayo Di ba? Kamura-mura kayo. Hindi kaya kayo ang tumakbong presidente? Try it. Ikaw, Sendanya, Dilima, kayong mga nandyan na mga anti-Marcoses. Try it. Patakbuhin nyo si Lenny. And then kami naman ang pupunta sa oposisyon. Titignan din namin ang magagawa ni Lenny. Di ba? Pambihira yung economic provision sa konstitusyon. Ayaw nyong baguhin. Tapos magrereklamo kayo ng wage hike. Ang tindi. Yung provision na nakalagay sa Constitution about economy, paano mangalakal ang foreign investors. You put a very restrictive, napakahigpit na mangalakal pag ikaw ay isang dayuhang investor sa Pilipinas. Hiniling ng Pangulo nung second zona niya, bago siya mag-second zona, yung, tama ba? Na doon pa sa anibersaryo ng Konstitusyon o Philippine flag, sinabi niya, if you can amend the Constitution for economic purposes only. Kasi maraming gustong foreign investor ang mag-invest sa Pilipinas. Pero ano nangyari? Nung nalaman nila ang mga restriction because we have to follow the Constitution, ayaw na. Diba? Investment ready ang Pilipinas pero ayaw nyong gawan ng paraan tapos hihingi kayo ng ganyan. Magsasalita kayo ng bitin na bitin. Kami ang napeperwisyo na sa inyo
Dahil ayaw nyong umaksyon. Why? Because of your selfish ambition. Akala nyo perfect ang konstitusyon. Bakit? Ginawa kasi ng mga perpektong tao? Diba? Dapat ang konstitusyon natin umaayon sa pagbabago ng panahon. Ayaw nyong baguhin eh. Very primitive na po yan. Tapos sisigaw kayo ng bitin na biting kayo? Letche. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.